Pabala. Sensitibo at lubang delikado ang mga eksenang inyong mapapanood. Kaya, huwag gagayahin. Kung ang iba, pilit na iniiwasan na makagat o masipit ng alimango dahil sa sakit na dulot ito. Wala pa! Tulak mo kasi! Sure ka, kuya? O kuya, pababa yung ano niya, kuya! Kaway pa yan. Ang binatang ito, siya pa raw ang nagpapakagat dito. Inay ko po! Agay! Okay, sino dito ang nasipit na ng alimango o kahit na anong uri ng crab? Yes. Masakit, di ba? Kaya nga hindi ko rin alam kung bakit ang isa nating kaaha, nako, ganun-ganun na lang kung magpasipit sa alimango. Pagmasdan ng video na ito, sa una, akalaing nag-reflex lang ng hawak niyang female mud crab ang binatang ito. Malaki yan. Hanggang sa ang sipit nito, idinikit niya sa kanyang balat. Saka nagpakagat. Agay! Grabe ka naman. Ang binata sa video, nakilala namin sa Zamboanga del Sur. Siya si Raymark Remolyo, 24 na taong gulang. Raymark, first question. Gaano kasakit ang voluntaryong pagpapasipit sa alimango? Yung pagkagat ako dito sa aking kamay, napakasakit po. Yung nararamdaman mo na parang di mo ma-explain, parang bubuyog po yung kagat. Mapdi po. Pagkatapos yung kagat ng alimango. Mahilig daw si Raymark sa crabs, kaya naisipan niyang bakit hindi gawin niyang content. Iba ka rin naman, Raymark. Ang pagpapasipit niya ito sa alimango, ginagawa raw niya for the content. Taong 2020 daw nang magsimulang mag-vlog si Raymark at goal niya ay gayahin ang mga iniidolo niyang vloggers. Nagsimula rin siya sa mga kung ano-anong content lang, tulad ng pagkain ng uling. Napakasarap po. At styrofoam. Reaction po ng mga tao na nanonood sa aking content, minsan yung iba tumatawa, minsan yung iba nagbabash sa akin na masama daw. Yung iba nagsasabi na patuloy mo lang yan, Lods, baka soon sumikat ka din. Wala naman nakukuha si Raymark sa pagiging content creator niya. Wala pa kasi siyang kinikita sa mga ito sa Facebook at YouTube. Kung meron man, kasiyahan daw ang naibibigay sa kanya ng mga ginagawa niya. Malidistract po ako dahil marami pa akong problema sa aking buhay, tulad ng aming pamilya. Ginagawa po ko ito kundi para lang papasaya lang yung sarili ko. Laki raw sa broken family si Raymark. Sa katunayan, nang maghiwalay ang mga magulang niya, pinaampon na raw siya ng kanyang tatay. Nung 10 years old po ako, doon po nagsimula yung naghiwalay yung parents ko. Napakalungkot po yung buhay ko. Hindi na po kaya ng magulang ko po na paralin ako kasi naghiwalay na. Blessing naman po na may nagkuha sa akin, nag-ampon. Pinaaral ako hanggang natapos po ako ng isang koleyo. Dahil sa paulit-ulit niyang pagpapasipit sa alimango noong mga oras na yon, na tumagal ng 4 na minuto, ang balat ni Raymark nagkaroon na ng marka. Yung balat ko po napunit po. Bibitidain po ako para mahilom yung balat. Primarily, ang claws ng mud crab ay ginagamit nila para panghawak at pangdurog ng kanilang pagkain at pangdepensa laban sa kanilang predators at kapwa mud crab. Alam niyo bang kayang mag-deliver ng powerful pinch ng mga mud crab? Now, depende sa laki, ang claw ng mud crab ay kayang dumurog ng iba't ibang hard-shelled objects sa lakas na 30 to 90 pounds per square inch. Wow! Sa lakas nito, walang wala raw sinabi ang clams, oysters at mussels. Enough na rin daw ang lakas na ito para sipitin ang human skin na posible rin magpadulot ng fracture sa maliliit na buto ng tao. Ang claws ng mud crab ay gawa sa chitin at calcium carbonate. Ito ang nagbibigay ng strength at durability sa mga